Balitang Pulis Gapo. Isang mapagpalang Huwebes, mga ka-broadcast. Kumusta po kayo? Magandang umaga po, lungsod ng Olongapo. Ngayon po, March 20. Ilang tulog na lang, April na, no? Kami po ang inyong makakasama ngayong umaga para magbigay ng komprehensibong detalye patungkol sa mga programs and activities na isinasagawa ng inyong kapulisan. Dito lamang yan sa mahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ayan, ako po, si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba, ang Public Information Officer ng Olongapo City Police Office. At ako naman po si Police Master Sergeant Jason Argonillo, ang Public Information Section PNCO ng Olongapo City Police Office. Samahan niyo po kami sa loob ng kalahating oras sa talakayan, balitaktakan at kwentuhan. Dito lamang po sa aming edisyon, sa aming programa upang ihatid ang mahalagang kaganapan at impormasyon mula po sa Olongapo City sa loob po ng ating lungsod. Ito ang Balitang Pulis Gapo. At syempre po, dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo mo. At sa ating pagpapatuloy, mga kaganapan na may kaugnayan sa pagpapatupad ng ating peace and order sa lungsod sa pamamagitan po yan ng aming PNP programs and activities, sa pamumuno po yan ng aming City Director, Police Colonel Charlie Donato Umayam. At sa pagpapatuloy ng pagsasakatuparan sa gampanin para sa ating mga kabayang Olongapeño, dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. At ang lahat ng yan, mga ka-broadcast, ay patuloy naming ipatutupad sa ilalim ng pamumuno ng aming Chief PNP Police General Romel Francisco Marbil, na may layuning mapagtibay ang ating magandang ugnayan sa ating komunidad kasama ang Police Regional Office 3 sa pamumuno ng ating Regional Director, Police Brigadier General Jean Fajardo, kaakibat ang ating mga partner agencies upang maabot ang ating mga kababayan. At sa pagpapatuloy, mga ka-broadcast, ang datos ng ating anti-illegal drug operation mula March 10 hanggang March 16, 2025. Sa kabuuan, ang Olongapo City Police Office sa pangunguna ng ating City Director Police Colonel Charlie D. Umayam ay nakapagtala ng 13 total arrested person mula sa magkakaibang anti-criminal accomplishment. Kasama na dito ang matagumpay na nasagawang 6 anti-illegal drug operations na nagresulta sa pagkakaaresto ng 6 drug personalities at pagkakakumpiska ng 21.2 grams of shabu na may kabuuang standard drug price na 144,166 pesos. Kaugnay nito, isang search warrant ang matagumpay na naisagawa ng tauhan ng Police Station 3 sa may Quezing Street, Barangay New Asinan, lungsod ng Olongapo noong March 14 taong kasalukuyan, kung saan naaresto ang isang alias Bokbok. Nakumpiska sa sospek ang 3 pirasong sachet na hinihinalang shabu na may tinatayang timbang na 10.3 grams na may standard drug price value na 68,204 pesos. At kasalukuyang nasa pangangalaga ng nasabing tanggapan ng sospek at nahaharap sa kasong paglabag ng Republic Act 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ayon sa ating City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam, patuloy na paiigtingin ng Olongapo PNP ang kampanya nito kontra iligal na droga para sa kapakanan at kaligtasan ng bawat mamamayan ng Olongapeño. Samantala, para naman po sa ating accomplishment on wanted person, 7 wanted persons po ang matagumpay na naaresto ng Olongapo City Police Office. Kabilang na nga po dito ang pagkakahuli ng 3 most wanted mula po sa magkakahiwalay na kinasang manhunt operations. Kasama nga po dito ang kanilang mga kaso ay ang rape under the Article 266 ng Revised Penal Code as amended by the Republic Act No. 8353 and Republic Act No. 11648. Isa rin sa kanila ay may kasong lascivious conduct under the Section 5 ng Republic Act 7610. Samantala, ang pinakahuli po ay may kasong rape under the Article 266 under the Revised Penal Code as amended by the Republic Act No. 8353.
Ang kanilang mga kaso ay pinatawan po ng pinakamabigat na parusa na walang nirekomendang piyansa at ihaharap po ang mga nadakip na akusado sa may City Prosecution Office para po sa legal na paglilitis. Para naman sa ating campaign against loose firearms, 12 firearms po under the custody ng Olongapo City Police Office dahil sa pinaigting na kampanya kontra loose firearms. Lahat ng ito ay nakadeposito po for safekeeping. Ito ay isa sa mga programa ng PNP, ang Revise Oplan Katok, na kung saan hinihikayat natin ang ating mga kababayan na irehistro ang kanilang pagmamay-aring baril o di kaya i-deposito sa pinakamalapit na police stations ng inyong barangay for safekeeping. At yan po ang ilan lamang po sa aming mga operational accomplishment ng inyong kapulisan sa pakikipagtulungan po ng ating barangay. Gayon din po ang ating pamahalang lungsod ng Olongapo. Para naman sa ating information operations, muli po ang inyong Olongapo City Police Office ay nagbababala sa pagpapakalat ng maling balita o impormasyon. Nananawagan po ang kapulisan ng Olongapo sa publiko na maging maingat at i-verify ang katotohanan ng anumang impormasyon bago po ibahagi online. Ang pagkalat ng mga hindi napatunayang balita ay maaaring magdulot ng matinding takot at kaguluhan sa komunidad. Ang ganitong balita po ay mabilis na kumakalat sa social media dahil sa mga irresponsableng tao na nagbabahagi nito nang hindi muna inaalam ang katotohanan. Kami po ay nagpapaalala na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay mayroong karampatang parusa sa ilalim ng ating batas na tinatawag nating Anti-Fake News Act of 2017. Ang pagpapakalat po ng peking balita ay isang seryosong bagay na may kaparusahan. Nananawagan po kami sa ating mga publiko na maging responsable sa pagbabahagi ng impormasyon at tumulong sa pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan ng ating komunidad. Para naman po sa ating community engagement, ang Olongapo City Police Office ay nagsagawa ng school visitation and lecture sa mga paaralan bilang bahagi ng National Drug Education Program at ng National Women's Month celebration sa pamamagitan ng ating Police Gapo Bisita Turo activity. Ilan po sa mga naituro nating paksa ay patungkol sa Anti-Illegal Drug Awareness, Republic Act 11313 or the Safe Spaces Act na may layman's term na bawal bastos law. Ganun din po ang ating anti-rape law at ang online sexual abuse and exploitation of children. Kasama na rin po dito ang Republic Act 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination. Layunin po ng ating aktibidad na ito ay ang maitaas ang kamalayan ng bawat estudyante sa mga batas na ipinatutupad ng ating bansa upang protektahan ng ating mamamayang Pilipino, lalong-lalo na po ang ating mga kabataan. Sa pamamagitan po ng pagtuturo sa mga kabataan at komunidad na itataguyod po natin ng isang mas ligtas at mas protektadong kapaligiran para sa lahat. Kaya naman po kami po ay patuloy na nagpapasalamat sa pamunuan ng Kalalaki National High School, Olongapo City National High School, Barreto High School at Columban College sa oportunidad upang kami po ay makapagbahagi ng ating programa. Patuloy po ang Pulis Gapo Bisita Turo ng Olongapo City Police Office at abangan nyo po kami sa inyong mga paaralan. Baka naman kayo na po ang susunod naming bibisitahin. Kaya naman tayo po ay nananawagan sa mga school principals. Welcome po ang inyong mga imbitasyon sa Olongapo City Police Office. Maliban po dyan, ang Olongapo City Police Office po ay nakikiisa sa ating mga kapatid na Muslim para sa kanilang pong banal na Ramadan for the year 2025. Ito po ay nagsimula noong Biyernes ng gabi ng February 28 at ito po ay magiging magtatapos yung kanilang 30-day isang buwan. Isang buwan ang itatagal po nito at ito po ay magtatapos sa may sa linggo ng ng March 29. Sa pagpasok po ng banal na buwan ng Ramadan, naway magdulot po ito ng pagpapala, kapayapaan at pagkakaisa sa inyong mga puso at mga tahanan ng ating mga kapatid na Muslim.
Isang pagkakataon po ito na taimtim na pagninilay, pag-aayuno at pagbabalik loob sa ating may lalang. Hinihiling din po namin bilang isang mga alagad ng batas ang inyong pagninilay sa landas po ng kabutihan at magtaglay ng mas marami pang biyaya sa inyong buhay. Ang Ramadan po ang pinakamahalagang buwan sa mga Muslim sa kanilang pong kalendaryong Islamiko para po sa kanilang pananampalataya. Ito po ay isang banal na buwan ng pag-aayuno, pagninilay, pagdarasal at ito rin po ay pagdiriwang bilang alaala ng pagpapahayag ng Quran kay Propeta Muhammad sa pamamagitan po ng anghel na si Jibril. Ang pag-aayuno sa Ramadan ay isa po sa mga pillars of Islam, isang mahalagang obligasyon para sa mga kapatid na Muslim. Sa buong buwan po, na karaniwan pong 29 or 30 days, ang mga Muslim po ay nag-aayuno mula po pagkagabi hanggang sa pagsikat ng araw na hindi kumakain, umiinom o gumagawa po ng bagay na ikakasira po ng kanilang pagpa-fasting. Ang layunin po ng Ramadan na ito ay para po sa kanilang pagsasakripisyo. Ayan. Magbabalik po ang balitang Pulis Gapo matapos pang ilang paalala. Dito lamang po yan sa 97.5. Balitang Pulis Gapo. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong Balitang Pulis Gapo. Siyempre dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Maliban nga po dun sa nabalita ng ating kapartner tungkol sa Ramadan kanina, no? At ang Olongapo City Disaster Risk Reduction Management Office, mga ka-broadcast or ang DRRMO ng Olongapo, ay nagbahagi po mga ka-broadcast ng Vital Water Rescue and Response Assets sa pamunuan ng Olongapo City Police Office upang mas palakasin po natin ang emergency response capabilities ng ating mga kapulisan sa oras ng kalamidad gaya ng watercraft boat, life vest, water safety helmet, throw bag, rescue tube, and utility rescue rope. Ang handover ceremony po ay ginanap noong March 17, 2025 sa flag raising ceremony sa pamahalaan ng lungsod ng Olongapo sa Rizal Triangle. Layunin po nito mga ka-broadcast na siguraduhin ang kahandaan at epektibong pagtugon ng kapulisan ng pamahalang lungsod sa oras ng sakuna. Muli po, ang Olongapo City Police Office po ay nagpapasalamat sa ating lungsod ng Olongapo. Siyempre, ang lahat po ng yan mga aktibidad po natin na ibabahagi po para po sa adhikain po nating isulong ang mga programa ng PNP sa pamamagitan po yan ng Community Affairs and Development Program. Kaya naman po hinihikayat namin ang lahat na makiisa upang mas lalo po nating mailapit ang ating mga programa sa ating mga kababayang Olongapeño, ang isang serbisyo publiko ng Pulis Gapo. Ayan, ngayon naman mga ka-broadcast, magdaho naman tayo sa mga sa safety tips natin. Ano bang mga ibibigay nating safety tips ngayon? Ayan, ma'am, tama. Dahil po napag-usapan natin sa karamihan po ng mga may kaso sa atin o mga nahuli po natin ay mostly ay may mga kasong rape and lascivious conduct. Ayan. So pinag-iingat po natin ang ating mga kababayang Olongapeño pagdating po sa mga itong mga insidente. Kaya naman mga ka-broadcast, isa po sa mga tip natin huwag po tayo basta-bastang makipagkita sa mga ka-text o ka-chat, lalo na po hindi pa natin sila gaanong kakilala. Lalong-lalo na po yung mga kabataan po natin, yung mga magulang, i-check po natin yung mga cellphone, sino po ba yung mga ka-text, mga ka-chat ng ating mga anak, lalo na po yung mga minor de edad. Madalas yan, sinesekreto pa nila yan, ma'am, no? Kasi ayaw kasi nila mapagalitan sila. At yun din po ang bilin actually ng ating mga perpetrators o yung mga taong gumagawa ng may masamang motibo sa ating mga anak. Ang unang-una po nilang bilin ay huwag sabihin sa mga magulang, pinapasikreto. So kapag ganun po mga anak, kapag ganun po ang bilin sa inyo ng inyong mga ka-text nyo, red flag po yan. Yes, ma'am. Isang malaking red flag at ibig sabihin huwag po nating pagkatiwalaan. Yes, ma'am. Maliban po dyan, wag po tayong maglakad ng mag-isa, lalo na po sa mga madidilim na lugar. Ayan, pinag-iingat po natin, lalong-lalo na yung mga kabataan. Kung wala naman pong dahilan para maglakad sa madilim, lalo na pong mag-isa,
much as well po na umuwi ng maaga. At the same time, kung talagang kinakailangan, mas mabuti po tayong magpasama or magpasundo. Ayan. Ayan, isa rin sa ating mga tip, huwag makipag-date at huwag uminom ng alak. Naku, yan ma'am, madalas yan ma'am. Oh, diba sabi nga natin pag may alak, may balak. Totoo yan ma'am, totoo po yan. So, kaya naman po mga ka-K5, lalong-lalo na po sa ating mga minor de edad. So, mag-ingatan po natin. Kung hindi po kinakailangan, iwasan po natin yung nabanggit nga natin, yung unang-una nating tip, yung huwag makipagkita, huwag makipag-chat sa hindi kakilala. Ganun din naman yung pakikipag-date natin, 'di ba? Iwas-iwasan po natin mga ka-K5. Iwas-iwasan po natin mga ka-broadcast. At maliban po dyan, ma'am, kaugnay rin po sa ating nabanggit kanina, kung makikisalamuha po tayo sa ating mga kaibigan at iinom po tayo sa ating po mga kakilala, huwag po nating iwanan ang ating inumin na baso or bottled water. Ayan. Dahil po madalas po ito po yung nagiging sanhi po ng ating mga insidente kagaya ng po. Madalas po kasi ma'am, lalo pagka hindi kakilala o pinagtripan, sabi nga nila, hinahaluan po yan ng kanilang pampatulog, ng kanilang mga inumin. At para sa kaalaman ng ating mga ka-broadcast, meron pong illegal substance na tinatawag tayong odorless, tasteless, colorless, odorless, and tasteless. Ibig sabihin po, kapag ito pong substance na to ay naihalo po sa inyong mga inumin, magpa-pass out po kayo nang hindi po ninyo namamalayan. So maigi po na siguraduhin po natin na hindi po tayo tumanggap ng mga bukas na inumin galing sa mga strangers o sa mga taong hindi natin kilala. Importante rin na kung talagang hindi maiwasan na mag-happy-happy, hindi naman bawal, pero siguraduhin po natin na meron po tayong kasamang pinagkakatiwalaan na po pwede pong magbantay sa atin. Magbantayan po tayo. Ayan, totoo yan ma'am. Mag-aral po ng self-defense. Ayan, mag-aral tayo ng mga martial arts. Ayan, kaya nakakatuwa po, kudos po sa mga magulang, lalong-lalo na po sa mga ina na ini-encourage yung kanilang mga anak na babae, lalo na po yung mga anak na babae na mga mag-aral ng martial arts. Yes, ma'am. Kasi malaking tulong po sa ating mga anak na marunong po silang, kaya po nilang depensahan ang kanilang sarili. Pero syempre, hindi naman din po natin dinidiscount or hindi naman din natin sinasawalang tabi na lang yung mga kababaihan or mga kabataan na hindi marunong. Kasi marami pong paraan. Huwag pong matakot, mahiyang sumigaw, humingi ng tulong, humingi ng saklolo. Malaking bagay po yung kalmot, Kung talagang sa palagay mo, alanganin yung sitwasyon mo, sumigaw ka, wag ka pong mahiya. Wag niyo pong hayaan na makagawa sila o makauna sila sa iyo nang magawan kanila ng hindi maganda. At sa ating pong mga magulang, wag basta-basta itagubilin ang ating mga anak sa kapitbahay o kamag-anak. Dahil base rin po sa aming mga natatanggap na sumbong, sa aming pong mga ginagawa ng mga report, police report, sa ating pong mga napafile na kaso, ang mga kakilala din po ng biktima ang umaabuso sa kanila. Totoo yan ka-partner. Isang malungkot na katotohanan. Karamihan po ng kasong rape, ang perpetrator po ay pinagkakatiwalaan ng ating mga biktima. Nang sa ganun po, kaya po, importante pong makita po natin yung mga red flags, ma-identify natin mga magulang sa ating mga anak. Again, kapag isang red flag po, kapag ipinagbabawalan po ng isang nakakatanda o ng isang perpetrator, yung kabataan na magsabi sa inyo, mag-open sa inyo, ibig pong sabihin, meron pong binabalak na hindi maganda yan. Yes, so isang na po yun. So ganun din po, wag po tayo, nabanggit nga natin ng ating kapartner, hindi natin dapat basta-bastang ipinagkakatiwala. So dapat po meron pa rin tayong, minomonitor pa rin po natin. At para naman sa ating mga kabataan, huwag kayong matakot magsumbong. Isumbong po sa magulang, sa pinagkakatiwalaang nakakatanda. Pwede rin po kayong magsabi sa mga teachers at syempre sa amin po mga kapulisan. Kaya din naman po, isa po muling paalala sa ating mga magulang, huwag po sanang gawing panakot ang inyong mga kapulisan sa inyong mga anak para lang makakuha po ng pansamantalang katinuan or maging behave yung mga bata, pag naglalakad tayo, nakakalungkot na katotohanan, pag may dumaang pulis, ayan, ipapahuli kita. Diba? Ginagawang biro po. Ang hindi po natin nare-realize, mga nanay, ate at mga tiya,
Ang hindi po natin nare-realize, nagtatanim po tayo sa subconscious mind ng ating mga kabataan na nakakatakot po ang kapulisan. Na imbis po ang mag-instill sa kanilang murang isipan ay ang mga kapulisan ang po pwede nilang puntahan in case of emergency, po pwedeng magligtas sa kanila. Tayo po mismo ang nagbibigay ng dahilan para po sila matakot. At pag dumating po ang pagkakataon na kailangan po nila ng assistance, hindi po sila basta-basta nagsasabi. Bakit po? Kasi po naka-instill sa kanilang subconscious mind na hindi sila tutulungan at ikukulong sila ng ating mga kapulisan. Ayan, totoo. Totoo yan, mama, no? Kaya nga po nagkakaroon tayo ng mga ganitong programa, kaya naman po tayo nagkakaroon o pinapalakas natin yung ating community affairs and development activities para po mas lalo po namin paigtingin ang aming programa, ang aming mga aktibidad para po pagkatiwalaan o maipon o ma-earn natin yung trust ng public, di ba, ma'am? Yes. At ganun din, isa sa ating tip, siguraduhin po natin mga ka-broadcast na meron po tayong numero or hotline number ng mga police stations. Ayan, okay. Speaking of hotline number po, isave po ang inyong hotline number, ang hotline number ng inyong barangay at kapulisan na malapit po sa inyong tinitirhan. Ayan. Ayan, okay. Meron tayo, no? I-announce lang natin, ibigay natin ang hotline number ng ating City Cyber Response Team. Ang atin pong nakakatuwa, no? Kasi dito sa Olongapo, meron na po tayong Cyber Response Unit na kung saan po ang kanila pong office ay matatagpuan sa loob ng headquarters ng Olongapo City Police Office sa Barangay Barreto, Olongapo City. At ang kanila pong hotline number, mga ka-broadcast, ay 0908-590-5664. At para naman po sa ating headquarters ng Olongapo City Police Office, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5546. Yes, ma'am. Meron din po tayong mobile force company, mga ka-broadcast. Sila po yung ating mga kapulisan na nakikita po ninyo naka-camouflage. Nag-iikot po sa ating mga kabundukan, sinisigurado pong kahit sa mga tuktok ng bundok ay safe ang ating mga ka-broadcast. Ang kanila pong kanila pong hotline number ay 0920-415-4070. At sa atin naman po Police Station 1 na nakakasakop po sa may barangay West Bahak-Bahak, East Bahak-Bahak. Ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5547. At syempre ang Police Station 2 na sumasakop sa Barangay Banikain, Kababae, Ilalim at West Tapinak. Ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5549. Samantalang sa atin po naman pong Police Station 3 na nakakasakop po sa Barangay New Asinan, Pag-asa, New Kalalaki at East Tapinak. Ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5561. At ang Police Station 4 na sumasakop sa Barangay Old Cabalan at New Cabalan. Ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5564. At ang kanilang pong, sa amin naman pong Police Station 5 na nakakasakop po sa Barangay Mabayuhan, Gordon Heights at Santa Rita, ito po ang kanilang hotline number, 0998-598-5567. At syempre ang Police Station 6 na sumasakop sa Barangay Barreto, ang kanila pong hotline number ay 0998-598-5569. Magbabalik po Balitang Pulis ka po matapos ang ilang paalala dito lamang po yan sa 97.5. Balitang Pulis ka po. Ayan, muli pong nagbabalik ang inyong Balitang Pulis ka po. Muli po syempre dito lamang yan sa 87.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. At para naman po sa pagpapatuloy, amin po kayong hinihikayat na i-follow ang aming social media account. Please follow our Facebook page at Pulis Gapo Disiplinado. Ayan. Please, yes ma'am. Ganun din po, syempre, no, paki-follow din po ang ating partner sa ating radio program dito, ang ating Subic Bay Broadcast. Yan. And please follow and comment na rin po sa aming FB account, ang Olongapo City Police Office or the Olongapo City Police. Diyan po ninyo makikita ang aming mga recent activities and accomplishment. And also, please follow our YouTube channel, ang Olongapo City Police Office. Ayan.
Mga ka-broadcast, meron din tayo syempre yung programa na gusto nating pininopromote lagi. Ano? Ito po yung Sumbong Nyo, Aksyon Agad. Syempre tuwing Lunes po yan hanggang Biyernes, 12:30 hanggang 1:30 p.m. Ganun din po ang programang Alagad ng Batas tuwing Biyernes ng gabi, 3 p.m. to 8 p.m. At ganoon din po ang aming pong Police News Network FB page. Ayan po, madalas po dito nakikita natin ang mga kaganapan sa ating pong pambansang pulisya ng Pilipinas. Ayan, may time pa tayo. Gusto nating i-maximize yung ating time. Ayun, nabanggit natin kanina, ka-partner, yung ating mga crime prevention tips pagdating sa rape, ano? Yes, ito ma'am. po ang dahilan kung bakit patuloy po kaming pumupunta sa inyong paaralan para, di ba, ma-empower natin yung ating mga estudyante. Gusto rin nating sabihin at ipaalala sa ating mga ka-partner, mga ka-broadcast na wala pong dahilan para po sila ay matakot na pumunta sa mga police stations. Regardless po kung ilang taon na po nangyari ang pangahalay. Yes, Ini-encourage po namin kayo na pumunta po sa inyong kapulisan. At gusto ko rin ma'am i-emphasize na pagka tayo po nagpunta sa ating Women Protection Desk, WCPD, Women Children Protection Desk ng PNP, sisiguraduhin po namin na confidential po ang lahat ng inyong mga detalye na ibibigay sa ating mga kapulisan. Ayan, syempre katulad nga na nabanggit mo, we value confidentiality. Yes, so wala tayong planong ma-compromise at huwag po kayong mag-alala. Hindi natin i-compromise yung ating mga biktima. At lalo na dyan, ma'am, lalo po pagka mga kabataan, ma'am, meron kasing mga madalas na nagiging katanungan. Paano naman po kapag wala pong mga guardian, yung bata? Ano ba yung, pwede, pagka nagpunta po siya sa police station, wala siyang guardian? Ayan, napakagandang tanong ka, partner. Huwag po kayong mag-alala. Pwede po kayong i-assist ng ating CSWDO. Pwede po kayong i-assist ng inyong mga teachers, lalong-lalo na po kung minor de edad yung mga yan. Kung sa palagay po ninyo, wala po kayong tumatayong guardian ngayon, lalong-lalo na po dun sa mga OFW natin, pwede kung sa palagay po ninyo, yung mga kasama nyo sa bahay ay hindi nyo kayang pagkatiwalaan, ini-encourage po namin kayo. Pwede po kayong magsabi sa mga teachers, pwede po kayong magsabi sa kung sino mang matanda na pinagkakatiwalaan ninyo na masamahan kayo sa CSWDO, sa barangay, or sa kapulisan. Ayan, tama yan, ma'am. Kaya naman po, isa rin po sa amin na gusto po naming bigyan ng pansin ay yung pong ating pong masyado tayong nagiging yung impluwensya po ng digital world, ma'am, ng internet. So this March lang po, ma'am, first week, I think first week lang po ng March, we observe the Safe Internet Day, na kung saan po nakasama po natin ang mga ilan po sa mga miyembro po ng City Social Welfare and Development ng Olonga po, at tayo po bumisita sa mga schools at nag-conduct din po ng mga lectures about the sexual abuse online. Alam mo, during conduct ng mga lectures natin, pagdating dito sa OSAEC or yung ating online sexual exploitation and abuse against children, pag tinatanong natin sila ano ba ang mga advantages ng social media or ng internet, ano yung mga disadvantage, parang mas marami silang nababanggit na disadvantage. Yes, totoo yun. Oo. So at least kilala nila, alam nila, na-identify nila yung mga disadvantages. Kaya naman po, nasasabi din natin kung ano yung mga dapat gawin para makaiwas maging biktima ng online sexual harassment. At again, ini-encourage natin, lalong-lalo ng mga kabataan, hindi po ito usaping pambabae dahil ito po ay gender-based. Ibig sabihin, maging ang mga kalalakihan, na lalong-lalo ng mga kabataang kalalakihan, sila din po ay nagiging biktima. So maging aware po tayo mga magulang, ingatan po natin, tingnan po natin, i-inspect po natin, i-monitor po natin ang online world ng ating mga anak. Siguraduhin po natin na alam pa rin po natin ang password nila, lalong-lalo na po kung sila po ay mga kabataan. 'Di ba? Kung sila po ay mga bata, ensure po natin na namo-monitor po natin kung yung mga activities po nila online at ma-restrict yung mga bagay or mga site na dapat i-restrict, 'di ba? Ayun, tama 'yun, ma'am. There's something to do with the trust between the yung magulang at nung anak. So kailangan po 'yun po yung kailangan natin na busugin at pagyamanin. Yung kailangan po yung bata nagsasabi sa atin kung ano man yung nangyayari sa kanya, kung ano po yung mga naging kaganapan sa school nila, kung ano man po yung pinagdadaanan nilang problema bilang isang sa kanilang adolescent period. So pagka kasi, ma'am,
pagdating sa ganung mga bagay, ma'am, nahihiya na kasi yung bata eh. So tingin ko yun yung dapat na pagtuunan ng pansin bilang magulang. At yun ang dapat, totoo yun, ano? Yun ang dapat palakasin talaga, yung relasyon ng magulang sa kanilang anak. Kasi wala na yun eh, gone are the day na talagang masyado tayong authoritarian, no, bilang magulang. Ngayon po hindi na pwede, mga mami, mga daddy, ano. Kailangan maging kaibigan ka lang ng anak mo, di ba, kung ma'am? gusto mong mag-open yan sila sa'yo, kung gusto mong makuha pa rin ang loob nila, kailangan talaga maging kaibigan ka ng anak mo. Dapat tayo po ang number one kaibigan ng mga anak natin bago po yung mga strangers na posible silang pagsamantalahan. Ayan, maraming salamat po. At sana po may natutunan kayo sa amin po mga ibinahaging mga tips para po sa ating mga kabataan kontra o kampanya laban sa pang-aabuso. Ayan. Ayan, at kung meron po kayong gustong pag-usapan na safety tips mula sa inyong mga kapulisan po, pwede po ninyong i-comment sa live sa post ng ating Subic Bay broadcast. 'Di ba? Paki-comment po dyan kung ano po ang gusto ninyong pag-usapan natin sa mga susunod na linggo. Nang sa ganun po ay mabigay po natin yung mga safety tips na yon para sa ating mga ka-broadcast. Ganon din po kung meron po kayong particular topic na gusto ninyong pag-usapan natin or meron po ba kayong gustong makasama natin dito na maging guest natin dito sa atin dito sa ating Pulisga po Balitang Pulisga po. Pwede niyo pong i-comment diyan at pipilitin po nating makapanayam or ma-invite at makasama natin dito sa studio. At yan po ang aming hatid na mga mahalagang impormasyon mula po sa Olongapo City Police Office. Maraming salamat po sa oras na inyong pakikinig sa ating programa ngayong umaga. Ako po ang inyong Police Master Sergeant Jason Argonillo. Muli po sa pamunuan ng Olongapo City Police Office sa ngalan ng aming City Director, Police Colonel Charlie D. Umayam, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa ating Station Manager, Ma'am Amelia Jane Gordon. Siyempre kasama din natin dito sina DJ Claire, DJ MJ Macy, no? Si DJ Macy, ganun din si Sir Mel. Ayan, for giving us the valuable opportunity to amplify po yung ating Pulisga po Accomplishment Report. At siyempre sa ating mga viewers and listeners na walang sawang sumusuporta sa atin upang maitaguyod ang ating layuning protektahan at pagsilbihan ng ating mga kababayan dito sa pinakamamahal nating lungsod, ang lungsod ng Olongapo. Ayan, pinapasalamatan din natin syempre ang 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko. Muli po, ako po si Police Lieutenant Mary Ann Sadaba. Magsama-sama po tayong muli sa susunod na linggo upang makinig sa ating programa tuwing Huwebes ng umaga. Dito lamang yan sa 97.5 DWOK FM. Ito ang radyo ko at ito po ang inyong Balitang Pulisga po.